Sa luyahan, dalawang superhero na ang gumagabay at nagbabantay sa kapayapaan, sina Drex at Nicholson. Dahil hindi alam ng mga tao ang kanilang tunay na pagkakakilanlan, binigyan nila ang dalawa ng pangalan. Invisible Man para kay Drex at Skyforce naman para kay Nicholson. Ngunit hindi na ito magiging lingid sa pamilya ni Drex at Nicholson. Dahil sa wakas, ibubunyag na nila ang kanilang sikreto sa kanilang kapatid na sina Ned at sa kanilang tatlong pinsan na sina Karen, Kevin at JR. Isang gabi, tahimik sa bahay ni Drex, Nicholson at Nanette. Sabay-sabay silang nagtipon sa sala kasama ang kanilang tatlong pinsan. Hindi pa nila alam ang ibabahagi ni Drex at Nicholson, kaya walang tigil ang usapan ng mga pinsan tungkol sa buhay-buhay. Drex, Nicholson, may sasabihin daw kayo? Tanong ni Karen habang hawag-hawag ang pirasong tinapay. Nagkatinginan sina Drex at Nicholson. Hindi na nila ito dapat patagalin pa. Huminga ng malalim si Drex. Mayaminin kami. Tungkol saan? Tanong ni Kevin. Nagtatakang tinitingnan ang dalawa. Tungkol sa amin. May tinatago ko sa kami sa inyo guys. Sagot ni Nicholson. What do you mean na may tinatago kayo? Tanong ni Nanette. At sa isang iglap, nawala si Drex sa harapan nila. Wow! Gulat na sigaw ng lahat. Ano to, Kuya Drex? Saan ka na? Sigaw ni JR. Drex, ano nangyari sa'yo? Sigaw ni Karen. Pagkatapos ng 3 minuto, biglang bumalik si Drex sa dati niyang anyo. Ako, si Invisible Man. Nagulat ang lahat. Napatayo si Nanette. Hindi makapaniwala sa narinig. Pero bago pa siya makapagtanong, si Nicholson naman ang lumipat pataas sa mismong kisame ng bahay. At ako naman si Skyforce. Higit pang lumawag ang mga mata ng kanilang mga pinsan. Si Karen ay napahawak sa bibig, si Kevin ay napawaw, at si JR ay natahimik sa sobrang pagkagulat. So kayo pa na ang mga superhero na nakikita namin sa TV? Hindi namin alam kung bakit kami ang napili ng Bluestones na bigyan ng power. Pero feeling ko, may chance na pati kayo makakakita din ng Bluestones. Kwento ni Drex at Nicholson kung paano nila nakuha ang kanilang kapangyarihan. Ito'y sa pamamagitan ng paghawak sa asul na batong nakita nila habang sila ay nagtatrabaho. Nagkatinginan sina Karen, Kevin at JR. Ngunit ang nasa isip ni Nanette ay ibang-iba. I wonder could I to possess such power? Hindi niya alam kung bakit, pero nagkaroon siya ng kakaibang excitement sa puso niya. At hindi niya inakala na mas malapit ang kapalaran na naghihintay sa kanya. Lumipas ang ilang araw, tulad ng nakasanayan, abala si Nanette sa kanyang negosyo. Siya ang pinakamatagumpay sa kanilang magkakapatid at mayroon na siyang 5 branches ng sariling coffee shop na tinawag niyang Nettie's Coffee. Isang umaga, pumunta siya sa isa sa kanyang coffee shop upang personal na tingnan ang tagbo ng negosyo. Habang nag-iikot siya, napansin niyang parang may kakaibang kinang sa tabi ng coffee machine. Lumapit siya, isang asul na bato. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Alam niya na ito ang parehong bato na nakita ni Drex at Nicholson. Ito yung bato na sinasabi ni Kuya Drex at Nicholson. Agad niyang hinawakan ng bato at sa isang iglap parang sumabog ang kanyang isipan. Bigla niyang narinig ang daan-daang tinig. Mga boses ng mga tao, mga iniisip nila. Napaatras siya, napahawak sa ulo niya. Ano to? Ang ingay. Agad siyang pumasok sa kanyang opisina, dala ang asul na bato upang maitago ang kanyang kalagayan. Doon, biglang dumaksa sa kanya ang mga iniisip ng kanyang mga empleyado at customers ng Nettie's Coffee. Mga sikreto, mga lungkot na tinatago at mga problemang pilit nilang ikinukubli. I can hear their thoughts. Ngunit hindi lang yon. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, biglang lumampas ang kanyang paningin para bang binuksan ng asul na bato ang ikatlong mata niya. Kaya't nasilayan niya ang kanilang bahay kung saan nandoon si Nicholson, si Drex na abala sa hospital, at maging ang iba't ibang lugar sa buong Pilipinas na hindi niya pa pinuntahan. Even places I've never been to, I can see them. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi niya ito gusto. Hindi niya ito kayang tiisin. Agad siyang tumayo at dali-daling lumabas ng opisina. Hawak ang kanyang bag na kinalalagyan ng asul na bato, mabilis siyang naglakad palabas ng coffee shop at dumiretso sa kanyang kotse.
Nanginginig pa ang kanyang mga kamay habang pinihit niya ang susi at pinaandar ang sasakyan. Habang nagmamaneho pa uwi, biglang dumilim ang kanyang paningin. Hindi dahil sa gabi, kundi dahil muli na namang pumasok sa kanyang isip ang isang nakakatakot na pangitain. Sa harap ng kanyang mga mata, malinaw niyang nakita ang isang malawak na apoy na lumalamon sa mga bahay. Isang sunog sa barangay Tumaga. Naririnig niya ang sigawan ng mga tao, ang takot at kaguluhan. Napahigpit siya ng kapit sa manibela. Halos di makapaniwala sa kanyang nakikita. Oh my God, is this real? Bulong niya sa sarili habang kinikilabutan sa bawat detalye ng kanyang vision. Nang makarating siya sa bahay, agad niyang hinanap si Nicholson. Nasa sala ito, nakaupo at nanonood ng TV. Huminga ng malalim si Nanette at nilapitan ng kapatid. Nicholson, you need to help them. May sunod sa barangay Tumaga. May mga tao na nangailangan ng tulong mo. Napakunot ang noo ng binata. Narinig mo ba to sa news? Tanong niya, puno ng pagtataka. Sandaling natigilan si Nanette. Ayaw niyang sabihin ng totoo, kaya't agad siyang nagkunwaring kalmado. Oo, narinig ko lang sa balita kanina. Sagot niya, pilit nang umingiti. Hindi na nag-aksaya ng oras si Nicholson. Kumuha muna siya ng kanyang asul na maskara at sa isang iglap umangat ang kanyang katawan sa hangin. Pinapamalas ang kanyang kapangyarihan bilang Skyforce. Lumipat siya palabas ng bahay, papunta sa direksyon ng sunog, upang iligtas ang mga tao. Naiwan si Nanette sa kanilang sala, tahimik na nakaupo habang malayo ang iniisip. Ramdam niya ang bigat ng kanyang lihim. Pinili niyang hindi ito ipaalam dahil ayaw niya sa kapangyarihang ipinataw sa kanya. Kinagabihan, masiglang nagkwento si Nicholson kina Nanette at Drex. Ipinahayag niya kung paano niya tinulungan ang mga tao sa nasusunog na bahay sa barangay Tumaga. Nagsalaysay siya kung paanong nailigtas niya ang mga matatanda, mga bata at mga pamilya na halos mawalan ng pag-asa. Kung hindi mo ako sinabihan agad at Nanette, baka hindi ko sila naabutan. Thank you sa'yo ha. Mabuti na lang ligtas ang lahat. Walang nasaktan. Yan ang pinakamahalaga. Napilitang ngumiti si Nanette at sa isang iglap, nadama niya ang pagmamalaki ng kanyang mga kapatid. Ngunit sa kanyang kalooban, hindi mapawi ang bigat ng kanyang sariling kapangyarihan. Sa halip na maging biyaya, ito ay naging pabigat. Isang bagay na hindi niya kailanman ginusto. Nagtawanan at nagkwentuhan pa ang tatlo. Pinuno ng magaan na usapan ang kanilang sala. Ngunit dumating ang oras ng pagtulog at unti-unti nang nagkanya-kanyang kwarto ang magkakapatid. Pagpasok sa kanyang silid, humiga si Nanette sa kama. Ngunit hirap siyang makatulog. Sa bawat segundo, naririnig niya ang mga boses. Paulit-ulit, sabay-sabay, walang tigil. Mga iniisip ng kanyang pamilya, mga kapitbahay at mga estranghero. Pinikit niya ang kanyang mga mata at tinagpan ang kanyang mga tenga gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit, lalo lamang lumakas ang ingay. Maya-maya, isang imahe ang biglang sumulpot sa kanyang paningin. Isang babae, hindi niya kilala, umiiyak mag-isa sa isang madilim na bodega. Ang paligid ay malamig, puno ng kalawangin at sirang gamit. Nanlaki ang kanyang mga mata. Who is she? At bago pa niya maunawaan ang nangyayari, naglao ang imahe. Iniwan siyang nanginginig sa kama.